Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2011 hanggang 2015. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Aaron sa Apocalypse, at sa unang pagkakataong bumalik siya, naghulog siya ng mabigat na bomba sa Apocalypse. Papasok na naman siya sa kuweba ng Diablo. Ang balita, tulad ng isang bolt mula sa asol, ay sumabog sa buong Apocalypse. Sa partikular, ang mga malalakas sa antas ng langit, alam nila kung gaano kadelikado ang kuweba ng demonyo. Isang pagkakataon na makalabas ng buhay, ngunit ang Aaron ay kailangang umalis muli. Sa kanilang opinyon, ito ay isang napaka-hindi makatwirang pag-uugali, at hindi nila maisip kung bakit ginawa ito ng Aaron. Kahit si Hilaw, sa harap ng pagkamatay ni Aaron, ay tumanggi. Hindi, ngayon dapat ay malinaw na malinaw sa iyo ang tungkol sa panganib ng kuweba ng Diablo. Maswerte kang nakatakas minsan. Sa tingin mo ba ay napakaswerte mo sa bawat pagkakataon? Nagmamadaling sabi ni Lee kay Aaron. Pakiramdam niya ay wala ng kontrol ang pagpapalawak ng Aaron, at kailangan pa niyang pumunta sa kuweba ng Diablo sa pangalawang pagkakataon. Kuya Lee, huwag kang masyadong excited. Dahil pupunta ako, sigurado akong lalabas akong buhay. Han 3,000 isang mukha comfortable sa lumang sabihin. Ang kuweba ng Diablo ay lubhang mapanganib para sa iba. Ito ay isang lugar ng malapit sa kamatayan. Ngunit para sa Aaron, na may proteksyon ng Red Eye Jade Python, ito ay halos 100% na ligtas, at may layunin siya sa pagkakataong ito. Hindi alam ni Aaron kung bakit hindi siya sinaktan ng Red Eye Jade Python, ngunit kung maaari mong isama ang taong ito sa ikalawang mundo, maaari mong garantiya ang kaligtasan ng Aaron. Higit pa rito, ang pulang prutas sa kuweba ng Diablo ay isa sa mga dahilan kung bakit pumasok ang Aaron. Mapapabuti nito ang kanyang sariling kakayahan at malamang na maging kapaki-pakinabang sa kritikal na oras. Bullshit grasp, ang M5 ga kakaibang hayop na iyon ay maaari mong hawakan. Aaron, nababaliw ka na ba? Umakyat si Hilaw sa Aaron at halos madistorbo ang kanyang ekspresyon. Walang magawa si Aaron. Sa oras na ito, tumakbo si Ching Feng sa 4 na gate hall. Nang makita niya ang Aaron, siya si Ching Feng ay dumating sa Aaron sa unang pagkakataon. Nababaliw ka na bang pumunta sa kuweba ng Diablo? Sa tingin mo ba ito ay isang mapaglarong lugar? Tanong ni He Ching Feng kay Aaron. Hidayan Lord, ito ay tungkol sa 4 na gate. Wala itong kinalaman sa iyong 3 bulwagan. Sabi ni Aaron. Galit na tumingin si He Ching Feng kay Hilaw at sinabing, ito ang lalaki mo. Wala ka bang pakialam? Mamamatay na siya. Bago nagsalita ang matandang Lee, matatag na sinabi ni Aaron, sa pagkakataong ito, kailangan ko nang umalis. Walang makakapigil sa akin. Maaari kang sumubok. Boy, ang laki na talaga ng tono mo ngayon, dare to challenge us. Malamig na sabi ni He Ching Feng. Si Aaron ay lumabas ng bulwagan, at siya si Ching Feng ay tumayo sa harap niya. Hindi nag-atubili si Aaron na pumutok. Sinabi ni He Ching Feng na may malamig na ngiti, anak, kahit na ikaw ay isang malakas na tao, huwag kang masyadong magpalaki. Ako ang pinuno ng 3 bulwagan. Ang aking lakas ay higit sa 10 eksperto. Maglakas loob ka bang atakihin ako? Bumaba na ang boses ni He Ching Feng, at sikat pa nga ang kamao ni Aaron. Tahimik na itinaas ni He Ching Feng ang kanyang kanang kamay, handang pilitin ang Aaron pabalik. Ngunit nang magbanggaan ang 2 kamao, umatras siyang si Ching Feng ng 3 sunod-sunod na hakbang, habang ang Aaron ay nakatayo pa rin.
Natahimik ang buong bulwagan at nahulog ang karayom. Matanda at katulong dalawang tao stare malaki mata, hindi makapaniwalang tumingin sa harap ng isang eksena. Halos bumagsak ang baba ni He Chingfeng sa lupa. Ang isang suntok ni Aaron ay maaaring itulak siya pabalik. At ang panginginig ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang kanang kamay. Dahil dito, labis siyang natakot ni Chingfeng. Bagamat hindi niya ginawa ang kanyang makakaya, sa kanyang opinyon, ang pag-abala sa pag-atake ng Aaron ay dapat kasing dali ng kamay. Ngunit ang katotohanan ay pinilit siyang bumalik ng Aaron. Tulad ng sinabi ko, hindi mo ako mapipigilan, mahinahong sabi ni Aaron. Voice down, lumabas na ang Aaron sa bulwagan. Ang susunod na matandang nakatingin sa likod ni Aaron, ang paghinga ay biglang naging mad-alien. Sa kanyang opinyon, ang lakas ni Aaron ay talagang naging mas malakas, ngunit hindi niya inaasahan na ang Aaron ay maaaring itulak siya pabalik ng Aaron sa isang suntok. Ang Apocalypse ay may 4 na antas, langit at lupa Xuanhuang, at ang lakas ng nangungunang 10 eksperto ay higit sa antas ng Chanzi. Ang lakas ni na Chingfeng at ni Chingfeng ay higit sa 10 eksperto. Ang welga ng Aaron ngayon ay sapat na upang patunayan na naabot niya ang hindi bababa sa isa sa nangungunang 10 eksperto, na lampas sa imahinasyon ni Ilaw. Pagkatapos ng lahat, dumating siya sa Apocalypse wala pang 1 buwan. Pumunta sa kanyang Chingfeng sa harap ng, lumang malalim na boses nagtatanong ng isang paraan, ginawa mo ba ng ilang mga pagsisikap? 5. Sabi ni He Chingfeng nang hindi nagbabago ang mukha. Ano ito? Nagnganga ang ngipin ni Hilaw. Siya Chingfeng mukha hamugnap ahiya, pagkatapos kagat ngipin sinabi, 8 puntos. Huminga ng malalim si He Old, grabe na ang 8-point strength ni Chingfeng, pero hindi niya napigilan ang Aaron, sa kabaligtaran, pinilit siyang pabolaikan ng Aaron. Pinatutunayan din nito na kahit gamitin niya ang lahat ng lakas niya, hindi niya mapipigilan ang Aaron, na masyadong hindi kapanipaniwala para kay Hilaw. Pervert ba ang lalaking ito? Natama ng husto si He Chingfeng. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na dapat niyang suriing muli ang kanyang lakas. Nakipagkamay ang matandang Yi at sinabing, mukhang maganda ang hula ko. Siya nga ang tagapagligtas. Ngunit gaano man siya kalakas, ang pagpunta muli sa kuweba ng Diablo ay hindi katulad ng kamatayan. Sabi ni He Chingfeng. Labis na tutol si Hilaw sa Aaron na pumunta sa kuweba ng Diablo noon, ngunit ngayon ay umiling siya at sinabing, dahil sigurado siya, walang mangyayaring aksidente. Kahit na hindi ko alam kung saan siya may tiwala, naniniwala ako sa kanya. Mamamatay ba si Aaron nang walang dahilan? Halatang imposible ito. Alam ni Hilaw na binibigyan niya ng malaking kahalagahan sina Ivory at Han Nayan. Aaron, na parang hindi takot sa kamatayan, sa totoo lang takot sa kamatayan. Dahil ayaw niyang mawala sina Ivory at Han Nayan sa sarili nila, mas pagtutuunan niya ng pansin ang buhay niya. Dahil nakagawa na siya ng ganoong desisyon, dapat tiyak na. Sa oras na ito, si Jiang Yingying sa labas ng bulwagan ay nagtanong kay Aaron ng nakangiti, Kuya Aaron, hindi ko inaasahan na kahit siya Chingfeng, ang pinuno ng 3 bulwagan, ay hindi ka mapipigilan. Gaano karaming lakas ang ginamit mo? Nakangiting sabi ni Aaron, 8 points. Talaga, tumingin si Jiang Yingying kay Aaron nang may pagdududa. Hinawakan ni Aaron ang kanyang ilong at sinabing, kung sasabihin kong 5 puntos, sobra na ba ito? Ngumiti si Jiang Yingying na parang pilak na kampana at sinabing, syempre, hindi naman masyado. Pero kung alam niyang si Chingfeng, masasaktan siya ng husto. Hindi niya mapipigilan ang iyong 5 puntos na lakas. Kung gagamitin mo ang lahat ng iyong lakas, siya na, walang kwenta. Totoo naman na aalisin ito, pero importante ang pagiging low profile. Siya rin ang pinuno ng 3 bulwagan. Iligtas natin ang ilang mukha para sa kanya. Tumawa si Aaron. Si Jiang Yingying ay malalim na nag-isip na tumanggo siya, at ang kanyang mukha ay nakangiti na. Mabuti na lang, ang mga salitang ito ay isang pribadong pag-uusap lamang sa pagitan nila. Kung sila ay narinig ni Hilaw He Chingfeng, hindi ko alam kung paano mararamdaman nila. Dumating sina Aaron at Jiang Yingying sa pasukan ng kuweba ng Diablo. Hindi maintindihan ng ibang tao kung bakit gustong bumalik ni Aaron sa kuweba ng Diablo, ngunit napakalinaw ni Jiang Yingying. Sa simula, sa kuweba ng Diablo,
Ang maliit na puting ahas ay nagpumilit na sundin ang Aaron upang umalis, ngunit ang Aaron ay nag-aalala na ito ay magdadala ng panganib sa Apocalypse pagkatapos umalis sa kuweba ng Diablo, kaya gumamit siya ng isang delaying na taktika upang pigilan ang maliit, puting ahas. Ngayon, ang Aaron ay malapit nang mapunta sa ikalawang mundo, at halatang isasama niya ang maliit na puting ahas. Kuya Aaron, gusto mo ba talagang dalhin ito? Kung tutuusin, ito ay isang malamig na hayop. Paano kung ito ay libre upang labanan ka? Nag-aalalang tanong ni Jiang Yingying kay Aaron. Hindi ito inisip ni Aaron, ngunit naramdaman niya na hindi ito sasaktan ng maliit na puting ahas, at dinala niya ito sa pangalawang mundo. Maghimagsik man ang maliit na puting ahas, banta lamang ito sa ikalawang mundo. Masyadong maraming hindi alam na panganib sa ikalawang mundo. Kung ito ay handang tumulong sa akin, marahil ito ay maaaring mabawasan ang ating panganib sa ikalawang mundo. Ito ay nagkakahalaga ng pagsubok, sabi ni Aaron. Bagamat nag-aalala si Jiang Yingying, hinding-hindi siya makikialam sa desisyon ni Aaron, dahil 100% ang tiwala niya sa Aaron. Walang pag-aalinlangan, dumiretso sila sa bakana ng kuweba ng Diablo. Kakapasok lang ni Aaron at Jiang Yingying, si Lintong ay nakatayo sa kanilang posisyon ngayon, at ang ekspresyon ng kanilang mukha ay napakabangis. Bilang dating ipinagmamalaki na anak ng langit, ipinagmamalaki ni Lintong ang buong nakababatang henerasyon ng Changqi. Gayunpaman, mula nang dumating ang Aaron, ang kanyang pangalan ay hindi kailanman binanggit ng sinuman. Naaalala lamang ng lahat ang pangalan ng Aaron at nakakalimutan ang dating mapagmataas na anak ng langit. Bagamat hindi nasisiyahan si Lintong sa puntong ito, nalulunok na lamang niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakamit ng Aaron ay hindi niya maaaring makamit. Hindi mabilang na mga talento ang nahulog sa kuweba ng Diablo. Bagamat gustong patunayan ni Lintong ang kanyang sarili, natakot siyang madulas at maging multo ng yungib ng Diablo. Dahil sa takot na ito sa kamatayan, wala siyang lakas ng loob na harapin ang hamon ng kuweba ng Diablo. Lintong, ikaw ang anak ng langit. Dinurog ka niya. Pangalawang beses na siyang nakapasok sa kuweba ng Diablo, ngunit sa pinto ka lang makakakita. Ang boses ni He Xiaoxiao ay nanggaling sa likuran. Malamig na nilaingga ni Lintong ang kanyang ulo at sinabing, Xiaoxiao, kung tama ang pagkakaalala ko, nadamot ka sa yellow level at hindi ka kwalipikadong pumunta rito. Pagkatapos ng lahat, siya si Xiaoxiao ay anak ni He Qingfeng. Sa ibabaw, hindi siya kwalipikadong pumunta sa kuweba ng Diablo, ngunit pinipilit niyang pumunta. Sino ang handang pigilan siya? Kung nasaktan mo siya Qingfeng, malulungkot ka sa mga araw ng Apocalypse. Ang dahilan kung bakit siya Xiaoxiao ay pumunta dito ay upang makita kung talagang gustong pumunta ni Aaron sa kuweba ng Diablo. Naisip niya na sadyang ginamit lang ni Aaron ang paraang ito para pagandahin ang kanyang reputasyon, at maaaring ito ay ang pagsasabuatan pa ng simen para palakasin ang impluwensya ng simen sa Apocalypse, ngunit hindi niya inaasahan na pinanood niya talaga ang Aaron na pumasok sa yungib na naman ng Diablo. Lintong, I'm not qualified, but you don't have the courage. We belong to the same kind of people. Bakit ka nagyayabang sa harap ko? Ang galing talaga, 3,000 times better than Han. Naiinis na sabi ni Xiaoxiao. He Xiaoxiao, hindi ko akalain na magbabago ang ugali mo kay Han Sanchen. Kailan mo kaya mababago ang ugali mo sa taong kinaiinisan mo? Lintong ngumisi. Panipi, utot, ngumuso si He Xiaoxiao at sinabing, hindi ako nagbago sa loobin sa kanya. Sa paningin ko, sayang pa rin siya. Tumangala si Lintong sa langit at tumawa. Basura. Saya. Sayang naman. Sa isang maikling panahon ng 1 buwan, na-promote siya mula sa yellow na antas ng karakter tungo sa makalangit na antas ng karakter. Ngayon ay nakapasok na siya sa nakakatakot na kuweba ng demonyo sa pangalawang pagkakataon. Nakakatawa na gusto pa niyang tretuhin ni Xiaoxiao ang Aaron bilang isang basura. He Xiaoxiao, isa-isa kang tumatahol. Naisip mo na ba kung ano ka? Sabi ni Lintong. Ang mukha ni He Xiaoxiao ay namumula, at pagkatapos ay sinabi kay Lintong na may panunuya, hindi ko inaasahan na ikaw ay ninakawan ng limelight, at nakipag-usap pa para sa kanya. Mukhang ikaw, ang mapagmataas na anak ng langit, ay talagang naduraj sa kanya. Ang lakas ay mas mababa sa tao, dapat kilalanin ang katotohanan. Si Lintong ay hindi nasisiyahan, ngunit ang lakas ng Aaron ay hindi siya matatanggihan.
Alam niya na ang kanyang mahusay na pagsasalita ay walang iba kundi ang gawain ng mga taong walang kakayahan. Kung nais niyang mabawi ang kanyang reputasyon bilang anak ng langit, dapat niyang patunayan ang kanyang sarili ng may lakas. Sa kasamaang palad, hindi ito ang magagawa niya ngayon. Bahagyang nagulat si He Xiaoxiao na nasabi ni Lintong ang ganoong bagay, na hindi niya naisip. Gusto niyang makipagkamay kay Lintong para humanap ng paraan para harapin ang Aaron, ngunit ngayon ay tila hindi na ito gagawin ni Lintong. Payag ka ba talaga? Pansamantalang tanong ni He Xiaoxiao. He Xiaoxiao, ipinapayo ko sa iyo na maging tapat. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang intriga ay walang silbi. Ang iyong mga pag-iisip ay walang silbi sa Aaron, maliban kung malalampasan mo siya sa lakas. Ngayon ay hindi lamang si Hilaw ang nagpapahalaga siya, maging ang iyong ama. Sabi ni Lintong, huminga ng malalim si He Xiaoxiao. Ang 4 na gate at 3 bulwagan ay palaging magkasalungat. Ngayon kahit siya Qingfeng ay pinahahalagahan ng Aaron. Lintong, hindi ko tatanggapin ang buhay ko tulad mo. Sooner or later, I will find a way to kill Aaron. Sabi ni He Xiaoxiao na nagngangalit ang mga ngipin. Lintong ngiti, ngayon makinig sa pangungusap na ito, talagang hayaan siyang makaramdam ng nakakatawa mula sa puso. Patayin si Aaron. Para saan? Siya ba si Xiaoxiao ay hindi magaling sa yellow character? Nakakatawa naman, babalik ako at tatahimak. Good luck. Matapos iwanan ni Lintong ang pangungusap na ito, tumalikod siya at umalis. Kinuyam ni He Xiaoxiao ang kanyang kamao at mukhang mabangis. Kung hindi dahil sa Aaron, hindi siya mapapababa sa yellow level. Kung hindi dahil sa Aaron, hindi siya may insulto. Para sa prinsesa ng 3 bulwagan, kung mas makapangyarihan si Aaron, mas magagalit siya. Gaano man kalakas ang Aaron, palagi niyang mararamdaman na may pagkakataon siyang patayin si Aaron. Tutal anak siya ng Panginoon ng 3 baltagan. Aaron hindi may kukumpara ang kanyang pagkakakilanlan, Aaron, ang aking mga tao ay halos nasa Yuncheng. Gusto nilang mabuhay sila maliban kung sila ay lumuhad at yumuko sa harap ko. Sa yungib ng Diablo, wala ng tensyon at takot ang Aaron at Jiang Yingying sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, may kasama silang maliit na puting ahas, at ang ibang mga kakaibang hayop ay walang lakas ng loob na magpakita. Gayunpaman, kakaiba ang mga mata ni Han Sanchen kapag tinitingnan niya ang maliit na puting ahas. Alam niya mula kay Fang Zan na ang pulang mata na Jade na Python sa kuweba ng Diablo ay ang pinaka-nakakatakot na hayop. Ngunit walang nakikitang espesyal si Han Sanchen kapag tinitingnan niya ang maliit na bagay. Hindi siya makakain ng buo kahit mag-ahit siya ng balat. Matatawag pa siyang Mang. Mali ba ang impormasyon ng Apocalypse? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!